Kung nandito si Mamita ngayon, ano kaya yung unang sasabihin niya sa'yo? Paano nagbago yung meaning ng salitang hapagkainan para sa'yo simula nung nawala si Mamita? You hacker! Welcome to our 10th episode. Grabe mga ka-hacker, naka-10th episode na tayo at syempre maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at nagbigay ng pagmamahal for the past 9 episodes. And I am just really grateful sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe and save. And I hope sa mga magiging ka-hacker natin, mag-subscribe and save na rin kayo sa YouTube channel natin na I'll Find Ways. Welcome to our 10th episode dito sa Pinoy Hack. Tara, samahan nyo akong hanapin ang tsibog na katakam-takam dito sa Alabang. Since this is a special episode, itong 10th episode natin, i-hack natin ang isang lugar na importante sa akin talaga. Isa to sa lagi namin pinupuntahan ni Mamita, ng lola ko. Siguro tagal na rin nung huling punta ko dito. So I'm just excited na mapakita sa inyo. Alamin natin kung budget friendly ba. At syempre dapat hindi tinipid sa lasa. Get ready to hack dito sa Hotto. Alright, for today's hack, mga ka-hacker, so, katulad na sinabi ko kanina, since we are on our 10th episode, yay! Siyempre, special tong episode na to, special tong lugar na to, special tong pagkain na to, siyempre dapat special din yung ating makakasama. So, in-invite ko yung isa sa mga malalapit kong kaibigan. No, ito talaga legit kasi simula bata pa lang kami, bago pa lang ako tuloy. Hindi, no joke talaga. Isa to sa mga masasabi ko roller coaster na yung pinagsamahan namin. Until now, magkasama pa din kami. Walang iba kundi si CJ Ivan. Hi mga ka-hacker! Are you excited? Yes, super excited. Lalo yung mga pagkain. May mga gagawin tayo, yung mas makilala pa natin ang isa't isa. Ano ba yung mai-share mo sa mga ka-hacker natin? Yung pinaka-core lang siguro. Isa sa ikakwento ko ngayon, isa sa pinaka-nakakatawang experience. Pero for some reason kasi, nag-uunahan kami sa gate ng bahay nila, papasok. Tapos, napahiga kami. And, sorry sa mga kumakain. Pero, yun nga, ang nangyari, so syempre, napahiga na kami, di ba? So, next nangyayari, syempre, non-stop yung tawanan namin. Guess what? Napaihi kami sa mga kanya-kanyang shorts namin. Hindi ko matanda kung ano yung pinag-usapan namin. Sobrang tawang-tawa kami. Nag-uuna. Talaga tayo. Sa loob ng bahay. Kasi gusto natin mauna. Kasi, i-greet natin si Mamita. Si Mamita. Yun yung masaya sa generation namin. Kasi syempre, hindi pa kami ganun sa computer. Diba kasi dati uso, family computer. Oo. So alam mo na, nakakaalala mo na family computer? Oo, nabot ako. So, kaya masaya din talaga to be in that moment kasi very clear yung memory. Speaking of Mamita, in-order namin yung isa sa mga paborito niya. Pero syempre, bago ang lahat, okay lang ba? Let's pray. So, Lord, thank you for this food. Thank you for all the blessings. May this food nourish our body. In Jesus' name we pray. Amen. Badi ka, ano bang gusto mong i-try? Start tayo sa appetizer. Okay, sige. Ako mag-spoon and fork ako kasi galing akong work and medyo pagod tayo. Okay. Hindi natin kayang exhibition pa sa chopstick. Ang mga in-order natin, I think we have California Maki, we have tempura, gyoza, karaage, chicken karaage. and then meron tayong pork tonkatsu. So, unahin natin itong
mag-appetizer muna Ako, tayo. tatry ko to. Ayan, sige, yan, go. Ako naman itong, wait lang bad, bago mo ano, Go. yan. Ito, alin, dapat ba pareho? Sabi ni Direk, dapat pareho. So, unahin na natin. Cheers, bud. Lalaban siya sa linyahan ng Diyosa. Ganon. Malambot, pagka-crispy, yung outer layer niya. But, pagkakain mo, dun mo mararamdaman yung pagkalambot niya. So, and at the same time, sakto yung lasa niya, hindi overpowering yung mga Totoo. nasa loob niya. So, Totoo. may gulay siya, may pork siya, diba? So, And at the same time, sobrang dami niyang laman. Okay, actually, so, since this is a special episode of my guy best friend, nag-prepare ako ng mga line of questions for him to answer. Mas magandang bonding kapag merong pagkain. So, dahil may pagkain tayo, magbabonding tayo. So, start ako. Baka, ano ayokong maging emotional, pero yun lang. Siyempre, pag si Mamita na yung pinag-usapan, sensitive ako sa topic na yun. Pero siyempre, diba, magandang memories yung binabalikan natin. Diba? Sige. Dahil isa to sa mga favorite spot ni Mamita. Ano yung madalas niyang in-order dito? Grabe, napakadaling tanong. Walang iba, kundi ang walang kamatayang tempura every Sunday. Laging may tempura, hindi talaga nawawala ang tempura. Sarap niyan. Sarap, diba? Bago ko itanong yung second question ko, Bud, gusto ko lang magpasalamat na sinishare mo yun. Kasi hindi ganun kadali mag-share ng isang bagay, especially kapag hindi madali yung pinagdaanan mo. Ow! And I guess, alalahanin natin dalawa. Ba't ba favorite ni Mamita? Dahil dyan, Bad, dito muna tayo. Ay, oo, tama. Itong California Maki, yan. Tingnan ko rin yan. Sige. Na-excite ako mga ka-hacker eh. Sausaw natin. So, ito, gumawa ako ng sauce. Ano ang tawag dito ba? Wasabi. Wasabi. Cheers! Cheers! Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ulog pa. Masarap. Sabi ko, fresh yung nasa loob. Unang kagat, ramdam mo agad yung mango. Tapos, ang sarap nung pagka-blend nung cucumber niya, diba? Tsaka nung parang crab stick niya. Tsaka yung rice, masarap. Hindi siya, kumbaga, hindi tapon. And then, the moment na dinip mo with the toyo at tsaka nung wasabi, yum! Okay? Going back to your second question. Kung nandito si Mamita ngayon, ano kaya yung unang sasabihin niya sa'yo? Siguro kung nandito si Mamita, masaya yun. Lalo na ngayon nag-start na ako mag-vlog. Kasi actually bata pa lang ako. Siya yung nagpupush talaga sa akin na mag-artist. Nasasabi ko na si Mami kasi hindi siya masalita eh. Alam mo yun, pero ramdam mo kung gaano siya ka-proud sa'yo. Alam mo yun, pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi grabe ang tagal kung hindi siya talaga nabalikan. Alam mo yun si Mamita. Pero I think this is the best time na alalahanin siya ulit. Diba? Para makamove forward talaga tayo. So, kaya, ayun, excited na akong kainin yung favorite niya. Kaya, ikaw ba, kilala mo si Mamita? Diba? Ikaw, anong tingin mo yung sasabihin niya sa akin? Siguro, sasabihin niya sa'yo na proud siya sa'yo is number one. Tapos, pangalawa, alam ko sa puso't isip niya na sasabihin niya sa'yo na maski hindi mo ako nakikita ngayon, nandito ako palagi para sa'yo. Totoo yun kasi sobrang close talaga nila. As in, and mahalata mo din yung closeness na, alam mo yun, na-adapt ko. Kasi nga, dahil close kami, I know for a fact na sabihin ni Mamita sa'yo na mahal ka niya at huwag ka nang mag-alala. Kaya naman, Mami, kung nasaan ka man, we will make you proud. Super, palagi. Dahil dyan, Bad, para kay Mami, Hot na ito. the moment nung kinagat ko siya, nanumbalik sa akin yung, alam mo yun, yung mga ngiti ni Mami habang kinakain niya to. And I think, bukod dun sa lasa ng pagkain, isa sa mga ma-appreciate mo talaga is yung memory, diba, nung kwentuhan ninyo, diba? And for me, kaya ako rin napili itong ganitong klaseng segment kasi yun yung gusto kong ma-share sa inyo, mga ka-hacker, na when you're with your loved ones, diba, importante talaga na mapag-usapan nyo, diba, anything under the sun. Kasi kami ni Mamita, ganun talaga kami. For me, if I'm just being honest,
No? Medyo makapal yung breading niya. Yung lasa niya, chewy, diba? And at the same time, sakto yung crunchiness. Yeah. May sabaw pala nakasama. Meron pa ako... Grabe talagang pinaghandaan. Di ba, di? Of course. Sarap. Sarap yung sabaw. Malat-alat. Love it. Ang pangatlong tanong ko sa'yo is, ano yung isang ugali ni Mamita na gusto mong maipasa mo rin sa mga susunod mong generation? Si Mamita, no, lalo na sa family namin, isa sa bagay na hindi namin makakalimutan kung paano siya nagmahal, kung paano siya magmahal. No? Kasi siya lang yung nakilala ko na nag-alaga sa amin, na nagmahal sa amin, nang hindi humihingi ng kapalit. Alam niyo yun, mga ka-hacker, sa tagal ko nakasama si Mamita, from pagiging breadwinner namin, hanggang siya na-stroke siya ng 3 beses, hanggang sa naka-recover siya, hanggang sa pagsuporta niya sa akin sa pag-aartista, sa pagyuyusana, no, hanggang sa sumama na siya kay Lord, isa lang yung naging consistent. Yung pagmamahal niya na pure. Never ko narinig sa kanya na yung word na utang na loob. Lahat ng ginawa ko kay Mamita, na akala ng iba ko yung favorite ni Mamita, pero ako never kong inisip na favorite niya ako. Ang nasa isip ko lang, dahil dun sa pagmamahal niya, na walang hinihinging kapalit, parang dun, yun yung mas masarap ibalik na pagmamahal. Alam mo, yun yung tao na hindi humingi ng kapalit. So kaya yung lahat ng meron talaga ako nung nabubuhay siya, lahat ng sipag na ginawa ko, talagang tinodo ko, no, para maibigay ko rin yung mga gusto niya. And I can say na bago siya mawala, masaya naman siya. But then, alam mo yun, kasi kasama ko rin to, no, sila, nung nawala si Mamita. As in, eto, di ba? May video pa nga yun, eh. Binidyohan pa kami ni Tito Dinky. Ayun, so ngayon, magkakasama na sila sa heaven. Diba? So, yun yung gusto kong maiwanan sa generation or sa family ko. Kung magmamahal ka, diba, magmahal ka ng walang kapal. Kasi you'll never know, no, si Lord, siya nang bahala sa'yo. Totoo yan. Ang ganda nun, no? Diba? Ang ganda nun. At saka iba kasi bad pag parang siguro naramdaman mo ka. Oo. Diba? Hindi impose na... Tsaka hindi ka nagmamahal kasi parang kailangan mong ibalik yung binibigay. Parang minamahal mo yung tao kasi it just really comes in a natural way. Napaka-genuine kasi ng pagmamahal ni Mamita. Parang sa pagkakilala ko rin sa kanya, wala siyang pinipiling taong mahalin. So long as, alam mo yon, alam niyang humaharap ng tao sa kanya, ba, may respeto ka, may takot ka sa Diyos. Okay lang, i-share mo nga sa mga ka-hacker natin yung isa sa mga, hindi mo makakalimutang memory kay Mamita. By the way, nakalimutan kong manggitin why we are doing this. Kasi, actually, it's her 3rd death anniversary. So, kumbaga parang, I just want to honor her, diba, sa simpleng ganito man lang. Diba, na makita nyo yung tao or marinig man lang ninyo yung nag-iisang tao na nagpalaki sa amin ng kapatid ko na si Shupid, diba? Hi, Shupid! Hi, Junie, love you! And siguro it's also my way of honoring Mamita and remembering her. So, isa rin yun sa reason kung bakit namin ito ginagawa. And pumayag ako. Kasi syempre, guy best friend ko to. Pero, isa sa mga hindi ko makakalimutan. So, there's just one time. Gusto ko kasing pumasok sa school. I was so young and back and forth kaming Pinas, ibang bansa Pinas. And during that time, may pinagdadaanan yung pamilya namin. And dahil sobrang gusto kong pumasok ng school, I didn't have money para makapunta ng school the next day. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakapasok. So, kakahanap ko sa bahay, wala akong nahanap. So, syempre, ending sa kwarto ko. So, kakahanap ko, nakakita ako ng watch. Uncline pa nga yun, hindi ko makakalimutan. Tinawag ko siya sa tapat ng bahay na to, Aljun, yan. Tapos pinakita ko sa kanya yung relo. Baka pwedeng isang lako naman ko kahit 100 or 200 pesos. Back then, malaki na yun. Oo, malaki na yun. Malaki na yun. Okay. So ngayon, syempre, si Aljun, walang pagdadalawang isip. Ang ginawa niya, pinuntahan niya si Mamita ngayon. So, si Mamita naman, nung sinabi mo kay Mamita yun, basta may nilabas ka, actually, I think that's roughly around 200 to 300 pesos, but it wasn't 100 pesos. So, isipin niyo yun, guys, no? Malaking tulong sa akin yun noon, malaking bagay yun. And puti sa pinagdadaanan ko. Because I hold on to that kung bakit ako nakapagtapos ng school.
Isa yan sa pinangawakan ko. And hindi ko makakalimutan yan. Nakatatak yun sa puso ko. Kahit sa huling hininga ni Mamita. Tinank you ko yun sa kanya. At nagbilin pa siya Oo, kay nagbilin ako. Mamita. Oo. Yun lang yung nakakatawa talaga na when you purely love, alam mo yun, someone, ramdam mo siya talaga to the core. Diba? To the point na yung taong yun, hindi niya makakalimutan yung ginawa mo para sa kanya. Oh. Kaya mabuhay para sa lahat ng mga taong nagmamahal ng totoo. At syempre, mabuhay si Mamita. Hindi ba natin nakasama physically, but nakita nyo naman mga ka-hacker, nasa puso namin siya. So, kaya mabuhay ang mga nanay. Diba? At ang mga lola. And mabuhay din yung mga tatay na nagpapakananay. Correct. Tama. At dahil dyan, bud, so ito ay ang Tonkatsu. tonkatsu. Crispy. Crunchy. Hindi mo tigas kagatin. Actually, yung pork niya, surprisingly, kahit na pritong-prito siya, but yung pork niya, on this inside, tender. Actually, marami silang mga set dito ng pagkain. So ito, in-order natin, may kasama siyang fruit salad at gulay. Diba? Sarap. Sarap nito. Yung sinasabi ko, mga ka-hacker, parang masarap lang ng ganito, diba? Na pagkasama mo yung mga kaibigan mo, hindi ka puro cellphone. Totoo. Talaga, you are taking time, you are enjoying the moment. Totoo. Tsaka, alam mo yun, pag nag-meet kayo ng mga closest friends mo, hindi naman nyo kailangan palaging pumunta sa mga garbo or mahal. Ito, sobrang sulit nito, promise. Kasi, ang sarap ng food, pero sobrang affordable nito. Tingin mo, pasok ba to sa Pinoy Hack? Ay, oo, pasok ko sa Pinoy Hack. Especially if, for example, nagtitipid ako, tapos gusto ko yung parang healthy at the same time, pasok sa budget ko. True. Tsaka maganda sa lugar na to. By the way, nasa ATC lang to. Metro, sa grocery, sa parking lot, kung may kotse ka, ang daming parking dito, pag-akyat mo, ito na. Nakita mo siya. Diba? Okay. Paano nagbago yung meaning ng salitang hapagkainan para sa'yo simula nung nawala si Mamita? To be honest, actually yung nawala si Mamita at nakita ko wala na siyang buhay. Parang in a snap, alam mo yun, parang sabi ko, ito na yun. Ito na yung buhay. Parang alam mo yun, nawalan ng value talaga lahat for me. Kasi doon ko na-realize na totoo yung sinasabi nila kung ano yung meron ka right now, hindi mo siya madadala sa hukay. Diba lahat ng properties ni Mamita, lahat ng ari-arian na meron siya, hindi niya na madadala yun. So, parang sabi ko, importante din talaga na habang nabubuhay tayo dito, yung legacy na may iwan sa family mo. Just to be honest sa mga ka-hacker natin, kaya ko rin ginawa to, no? Itong vlogging na to, itong Pinoy Hack na to, kasi I just want to be connected din. Kasi sa totoo lang, parang nawalan na talaga ako ng gana sa lahat. Even sa Yusana business ko. Talagang, alam mo yun, nung nawala si Mamita, alam mo yun, ito nga nakakatawa kasi kahit tayo ko ng kasama. Alam mo yun, kahit Pinipilit yung sarili ko. Andinin mo ako. doon lang siya sa labas ng bahay namin. Alam mo, kahit di ako okay. And I really appreciate that, bud. No? So, thank you so much kasi talagang hindi mo ako iniwan kami ng family ko nung time na sobrang down na down kami. And alam mo, it's so rare na makahanap ka ng ganong klaseng pagmamahal na galing sa kaibigan. And right now, I just want to say na slowly, katulad ng ginagawa namin ngayon, gusto kong maalala ang hapagkainan ng masaya. Diba? Na we can talk anything. Diba? Kasama yung mga importanteng tao sa buhay. Tsaka if I may add lang naman, mga ka-hacker kasi, siguro dahil na-witness ko yung pagkakasunod-sunod na mga ganap sa buhay ni Aljon, especially yung mga mahal niya sa buhay. Ang natutunan ko talaga, gas-gas man tong saying na to, tong quote na to. Pero life is so short. Minsan in a blink of an eye, ka-questionin mo, where did all the years go? Oras. Totoo. Ang bilis. Totoo yan. So, if you have the chance to say, I love you to your friend, sabihin sa'yo, I love you, bud. Love you, bud. Love you. I mean, totoo yun. Sa magulang mo, sa tatay mo, sa kapatid mo. Tayo kasi sometimes, we're so afraid to say, True. or to tell someone we love them, diba? Pero while we still can, and habang naririnig natin, pwede nilang sabihin pabalik yun, sabihin mo mahal mo sila. Diba cringe man pakinggan pero maniwala ka sa akin.
pag wala na sila, dun mo lang Ako kasi, alam mo yung klaseng tao na ayoko na may pinagsisisi. Oo. Diba? And on top of that, mga ka-hacker, sa nangyari sa akin, after that ng load ni Mamita, sumunod naman yung tito ko, si Tito Mel. Then after a year, sumunod naman yung isa kong tito, si Dinky Do. So parang alam mo yun, diba grabe lang talaga. Kaya ako, I really want to move forward, diba? Harapin yung mga dapat harapin. So katulad nito, malaking bagay ito sa akin. Diba, na balikan yung mga magandang alaala ni Mamita. At dahil dyan, tikman natin ang chicken karaage. Diba? Ay, ito actually sinasawsaw yan dito sa kanilang Japanese mayo. Ako, mahilig ako sa mga prito, kaya sobrang enjoy ko tong pagkain namin at ang kwentuhan namin ni Bud. Ako rin. Same. Sarap ha? Ang lambot paano ba i-describe? Parang Juicy, napaka-tender. crunchy siya, pero ang lambot niya. Sarap Sarap nito. lasang sarap. Perfect siya dito sa Japanese mayo. So, yun lang mga ka-hacker. Maraming salamat sa pakikinig. Siyempre, maraming salamat, Bud. Gusto ko lang sabihin, always remember to be in the moment. Yep. Diba? Kasi mas masarap kumain ng present ka talaga. Diba? Together with your family, your friends, your loved ones. Kasi after this, memory na lang to. But the question is, memorable enough ba siya? Diba? So, yun yung lagi natin tandaan. And of course, ano pang hinihintay nyo? Sibog na!